Samantala, pinaimbestigahan ng isang mambabatas ang umunoy pagdami ng colorum drivers sa mga ride-hailing app kasunod ng lumitaw na discrepancies sa listahan ng mga rehistradong driver. Nagdudulot umano ito ng problema sa pamamahagi ng ayuda ng gobyerno sa gitna ng oil crisis. Narito po ang report. Nasa hot seat ngayon ang mga Transport Network Vehicle Service Apps o TNVS platforms tulad ng Grab, Moovit at Angkas matapos mabuking ang malaking pagkakaiba sa bilang ng kanilang mga rehistradong driver kumpara sa mga aktual na bumabiyahe sa kalsada o hindi pagtutugma ng kanilang master list ng drivers. Ayon sa mambabatas, lumitaw ang discrepancy o pagkakaiba sa master list na isinumite ng mga kumpanya sa DOTR kumpara sa aktual na bilang ng mga driver na gumagamit ng app. Dahil dito, nagkakagulo at nadedelay ang pamamahagi ng ayuda o fuel subsidy ng pamahalaan. Dagdag pa ng mambabatas, posibleng lumalampas sa limitasyong itinakda ng batas o itinakdang bilang ng pinapayagang drivers ang mga TNVS platform na may tuturing na pagkonsinti sa iligal o kolorum na operasyon. Bukod sa usapin ng ayuda, ikinababahala rin ang kaligtasan ng mga pasahero, lalo na ng mga kababaihan, dahil ang mga hindi rehistradong driver ay maaaring hindi dumaan sa masusing background checks, inspeksyon at insurance requirements. Nanawagan si Educado sa mga ride-hailing companies na ayusin ang kanilang sistema, i-update ang kanilang mga master list at tiyakin ang mas mahigpit na beripikasyon ng driver at mekanismo ng pananagutan upang protektahan ang mga driver at ang publiko lamang ang makikinabang sa tulong ng gobyerno. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Zai Chua, 13 sa tanghali, Congress TV.